Mainit na balita. Nagpadala na daw siya, hindi pa pinipirmahan ni Chis Escudero. Nako, Chis Escudero, Chis Escudero, may bayag ka ba? O baka naman bayag-bayagan lang yan. Alam mo mga kababayan, ngayong pagkakataon na ito, maging mapagmatsyag po tayo. Bakit to kanyo? Dito talaga naglalabasan yung mga may prinsipyo at saka yung mga walahong prinsipyo ng mga politiko. Patunayan mo na hindi ka tuta ni Lisa Marcos, pirmahan mo yan. Kasi nasa iyo na yan eh. Kasi kung hindi mo pinirmahan yan, dyan pa lang sinasabi na you are not independent. Ang tanong na lang dito, nasa kamay na po ni Chis Escudero ang bola. Naku, patay tayo dyan. Ito na nga, mukhang magkakatotoo po yung ating ninanais kaninang umaga na nireport, di ba? Na kung saan sinabi natin na sana makontempt na po itong si Torre dahil napakawalang niya naman itong tao na ito, napakabastos, walang modo at hindi kagalang-galang dahil sa kanya mga pinagagawa. Mukhang mangyayari na nga po dahil sa ginawang hearing ni Senator Amy na ito gusto niya ipakontempt tong animal na to. Yun, mabuti naman. Gago! Kaya nga, ang tanong na lang dito, nasa kamay na po ni Chis Escudero ang bola. Naku, patay tayo dyan. Ay, nako. Chis Escudero, may bayag ka ba? O baka naman bayag-bayagan lang yan. Kawawa naman si Heart Evangelista pagagayaan ng ano mo. Hindi, alam mo mga kababayan, ito, diretsuhan tayo. Gusto ko lang sabihin sa inyo ito. Alam mo mga kababayan, ngayong pagkakataon na ito, maging mapagmatsyag po tayo. Bakit to kanyo? Dito talaga naglalabasan yung mga may prinsipyo at saka yung mga walahong prinsipyo ng mga politiko. In fairness kay Senator Amy, marami sa atin ang nagsasabi na, naku, baka mamaya pakitang tao lang yan, baka ganito lang yan. Uy, mukhang mukhang iba ang direksyon ni Senator Amy. Talagang tinutumbok niya kung sino may kasalanan. At medyo maganda po yung nangyayari. Kaya nga wag ho naman natin kagad kontrahin. Kasi marami ho sa atin na dala ng ating emosyon, dala ng ating galit. Kasama na rin po ako dyan. Lahat to binabanata natin na kalaban. Diba ho? Minsan we have to win them. Kaya nga marami ho tayong pinipresenta dito na maaring makatulong po sa mga Duterte sa Senado. At ito nga po si Senator Amy, baka isa na ho siya na makatulong. Again, I am not endorsing her o kinakampanya ko siya, pero tulad nga ng nakasulat sa channel na ito at ang tema ng Banateros, pag tama palakpakan, pag mali banatan. Tama po yung ginagawa ni Senator Amy ngayon, na binubulgar niya talaga ang kawalangyaan at kagaguhan ng gobyernong ito. Nakakatuwa sa parte na yan. At ito na nga, isa sa mga gagawin niya, ipapasubpina na niya ho. At nasa kamay na ho ni Escudero. Ano kayang gagawin ni Escudero? Ayan ang update. Sana bago ma-upload itong video na ito ay may gawin na si Escudero. Ito ho yung video. Ito na yung conclusion niya after ng hearing. Pero mamaya i-discuss natin yung buong hearing kasi ang dami niyang ni-reveal dyan. Ang dami niyang ni-reveal. Kasama na po dyan na ni-reveal niya na asa na ang mga Marcos. Alam mo, nagulat ako dun Nagulat ako dun. Pero mamaya pag-usapan natin yan. At ito yung kanyang interview after the hearing. Itong pangalawang hearing. Panoorin po natin. Ang ganda na sinabi niya dito. Ma'am, yung subpoena for cabinet... Uy, okay lang. Yes, marami pong subpoena. Tulad ng sinabi ko kanina, kung ang sigaw ng taong bayan para kay dating Pangulo, Presidente Duterte, ay bring him home, ang sigaw ko naman sa ehekutibo, bring them here. Yon, palakpakan. Para may testigo tayo at maliwanagan. Ayan, kung ang sigaw daw ng taong bayan, bring him home. Meron tayo niyan, di ba? Meron tayong sumblelo niyan. Kung yan ang sigaw ng taong bayan, bring him home. Ang sigaw naman ng mga senador ay bring them here. Bakit? Mga duwag, walang mga bayag. That's the truth. Takot, may tinatago, duwag. Yan o ang katotohanan. Nagtatago sila sa kanilang mga boss nila na si Bersamin at saka si Marcos. Kaya naku po,
Iyan na, diretso ang sinabi. Bring them here. Yung palakpakan. Mga tao. Napakarami pong tanong. Ngayon, dala-dala ko ang iba't ibang sabina. Pagkahaba-haba po ito, hindi naman siguro covered ang bawat pulis ng executive privilege. Mamaya papaliwanag yan. Yung executive privilege, hindi po cover ang pulis dyan. Secretary lang po dapat yan. And yet, nag-absent si Marbil. Diba? Marbil, may mga chismis sa'yo. Ayoko sanang, hindi ako naniniwala doon sa mga chismis na yun. Pero this time, mukhang totoo. Hindi. May mga chismis sa'yo, Marbil Sa'yo, Tore, isa ka pa. Kasama ka dito. Jing Pajardo, na isang napakalabong tao. Di ba? Sama-sama kayo, pag-umpugin daw kayo ni Senator Amy. Antay natin kung ano mangyayari. Ang subjudice, andito yung mga sabina para kina Jean Fajardo, General Nick De Loso Torre, ang ating mga sekretary, Special Envoy Marcos Lacanilao. Ang dami po ang dami-daming hindi sumipot, kaya hindi tayo makausad sa atin. Andito rin si General Marbil, ang dami pong sabina. Ang problema ko, talagang kinakailangan pirmahan ito. Dalawa ang pinadala ko kay Senate President Cheese Escudero. Pero nung Lunes pa inaantay ko, hindi pa lumalabas. Ngayon magpapadala ako muli. Sana naman pirmahan at lumabas na itong sabina. So ayan, malinaw ho mga kababayan hindi pa po pinipirmahan. Ito kasi yung una, nagpadala na daw siya, hindi pa pinipirmahan ni Cheese Escudero. Nako, Cheese Escudero. Nako. Mukha atang talagang totoo yung sinasabi ng mga taong bayan ngayon na isa kang tagahawak ng red, red wine ba yung binabanata niya o champagne? Champagne ni Madam Lisa. Mukhang naging literal na ikaw ay talagang isang tuta ng presidente. Hindi nga presidente. Tuta ni Lisa Marcos Patunayan mo na hindi ka tuta ni Lisa Marcos. Pirmahan mo yan. Kasi nasa iyo na yan Kasi kung hindi mo pinirmahan yan, dyan pa lang sinasabi na you are not independent. Pero pag pinirmahan mo yan, papalakpakan ka ng taong bayan. Pero pag hindi mo pinirmahan yan, sisiguraduhin ko sa'yo, lahat ng taong bayan sasabihan ka na tuta ka ni Lisa Marcos. Gago! Kaya pirmahan mo yan. Hindi pwedeng itenga-tenga mo lang yan. Ano ka, walang bayag? Hindi yung totoo. Wag na tayo magbulahan dito. Wag na tayo magpagandahan ng lengguwahe dito. Pag hindi mo pinirmahan yan, wala kang bayag. Ganun lang kasimple ho yun, di ba? Gago! Sana gawin mo yung sinumpaang duty na maging check and balance ng executive branch, na maging independent, di ba? Pag hindi mo ginawa yan, naku po, paliwala ka sa akin. Pagtatawanan ka ng taong bayan. Pagtatawanan ka ng taong bayan. Tuloy. Ang pinadala ko kay Senate President Cheese Escudero. Pero nung Lunes pa inaantay ko, hindi pa lumalabas. Ngayon magpapadala ako muli. Sana naman pirmahan at lumabas na itong sabina. Ano daw? Kailan yung pinadala niyo noong una? Nung Lunes pa inaantay ko, hindi pa lumalabas. Sandali, putang! Huwag ka na magmura, Banat Bay. Correct me if I'm wrong. Today is Thursday. Ma-upload ko to Friday. Therefore, I conclude. Inabot ng 1 week sa opisina mo? Cheese Escudero? Ano to, naglaantay? Kasi sabi ni Pangulong Duterte, pag ang isang papel, isang dokumento tumagal sa opisina, may nangyayari himala. Tama, mali. May inaantay. Hindi po ako nagsabi niyan, si Pangulong Duterte. At saka nga naman, anong inaantay natin? Grasya. Pagpapala. Bakit Lunes pa daw unless sinungaling to si Marcos, may pagka. Pero unless hindi yung totoo sinasabi niya, di ba? Lunes pa daw, pinadala na po yung subpoena doon sa mga hindi pinipirmahan. Escudero, baka naman nagtatanong ka pa kay Lisa Marcos.
ang hina mo naman nila lang. Hindi, astig ka pa naman pagdating sa pagbablog ninyo ni Heart Evangelista. Ang katapat mo lang pala, isang tiyanak tuloy. Sorry, hindi tiyanak. Sorry! Sorry naman, hindi tiyanak. Huwag naman kayo ganun. Ang sama ng ugali nyo eh. Hindi. Bakit? Anong arigluhan dyan? Anong arrangement ninyo? Bakit hindi mo pa pinirmahan nung Lunes? Hindi ako nagtatanong lang ako, bakit hindi mo pa pinirmahan nung Lunes? Talaga bang alalay ka lang ni Lisa Marcos? Lunes pa daw sabi ni Senator Amy. Ulitin natin sa bahagi na to. Lunes pa daw. Ang pinadala ko kay Senate President Cheese Escudero. Pero nung Lunes pa inaantay ko, hindi pa lumalabas. Ngayon magpapadala ako muli. So, ibig sabihin ng muli is same yung pinadala. Kaya nga magpapadala daw siya muli. Di ba? Sana naman pirmahan at lumabas na itong sampina. Sana naman pirmahan. Nako, patay ka. Walang niya ka pag hindi mo yan pinirmahan. Talagang balalay ka. Di ba? Sige. Tuloy natin. Ngayon, pag-usapan natin yung pag-usapan natin yung mismong hearing na ganap, 'di ba? Pag-usapan natin, ha. Okay. Ito. Ang dami kasing punto dito, ang dami ni-reveal ni Senator Amy dito, ha. Talagang good. Hindi, ito walang biro, good job siya. Good job siya dito. Kasi talagang ni-research niya. At nung siya nagpipresenta, may ebidensya, hindi katulad ni Claire Castro. Parang may tililing eh. Gumaganong-ganon eh, di ba? Gano'n. Mamaya, pag-usapan din natin yung ewan ko kung kambal ba ni Trillanes yan. Pakinggan natin tong hearing, ha? Mag-umpisa tayo kung hahayaan ninyo ng chronological. Yan. Nais ko lang ipakita na sa kaguluhan nung nakaraang taon, sa Mayo pa lamang nagkaroon na ng briefer tungkol sa aresto ni Presidente Duterte. Mantakin mo, Mayo pa lang last year. Ang daming statement ni Marcos dun. Na hindi tayo mag-cooperate. Ganon. Si Secretary Remulla, pagka dumupunta dito, arestuhin namin yan. Yung pala, May pa lang, pinagpaplanuhan na. Yung pag-aresto, hindi ito pinagpaplanuhan yung coordination with ICC. Pinagpaplanuhan na yung pag-aresto, May pa lang. Tingnan mo nga naman napakabudol nitong gobyernong ito. Di tama yung sinasabi na walang kinalaman ng Pilipinas dito. Ilang beses tinatanggi ng ating mga opisyal, sana narito sila para ipaliwanag. Subalit nag-press release po ang liwaliwanag nung DOJ Assistant Secretary Miko Clavano, May 8 ang kanyang mga press release. At sa kalagitnaan ng kaguluhan tungkol sa PI, yung ating People's Initiative, sa kaguluhan ng Davao at Maisog rallies, ay biglang nagkaroon ng bagong briefer na ginagawa ng DOJ. Ito ay unang-una, potential arrest of President Duterte. Ikalawa, ang pagbabalik ng Pilipinas sa ICC. Maliwanag na last year pa, May of 2024, nag-umpisa na ito. At sabi rito, aware naman tayo na yung policy ay hindi papasukin ng ICC. Pero posible naman mag-iba. So, yun ang nakakaabala dito. Mayo pa lang, pinaplano na yata ito. At kahit sinasabi ng ating kagalang-galang Secretary of Justice, sana narito siya, sabi niya, labas-masok ang dayuhan sa Pilipinas. Libo-libo sila, daan-libo pa ang pumapasok na waring di natin nalalaman. Ngunit, kilala ng ating Bureau of Immigration ang ilang ICC, mga tauhan na klaro na pumasok dito. Unang-una, maliwanag, si Maya Destura Bracken. Dumating noong October 4, 2024. Siya ay galing US at interpreter siya noong ICC. Maliwanag po yan. At maliwanag din na dumating siya sa Pilipinas. Ikalawa, andito din yung protection expert
para ipagtanggol ang mga testigo. Ang pangalan, William Rosato, dumating sa Pilipinas October 15, 2024. Mahabang pagpaplano to. Nakita din natin na may dumating din na isa pang protection expert at iba pang mga dumating na si Amir John Kasam. Dumating October 20. At yung investigador dumating din sa October 24. Siya yung huli. Ang huling ICC na nasa record ko, October 24, Naku. Glenn Roderick Thomas Cala. Naku. Siya naman yung investigador at hindi ko alam kung kompleto na ito dahil meron pang binabanggit na Robin Croft na abogado naman nila at may binabanggit din sa kanilang mga usapin na bagong team ng 3 parating daw ng 19 October. Hindi ko na nakuha yung pangalan pero maliwanag na merong mga dumating na ICC at nagpakilala bilang tauhan talaga ng ICC na may kanya-kanyang espesyalidad. May protection expert, may investigador, may interpreter, may abogado. Klaro po yun at itinira, hindi natin sa sigurado ang binabanggit at sinulat nila sa kanilang immigration papers, Midas Hotel, Raffles Hotel, Nako. Diamond Hotel. Nako. Humingi rin sila ng protection detail and transport sa Pilipinas. Grabe. Diyan pa lang approval ng protection unit. May PSPG pa. Ay putang ina nyo talaga. Sorry pero mainit dugo ko dito. Yung mga meron tunay na threat, lehitimong may mga dokumentong threat, porket kaalyado ni Pangulong Duterte ay tinanggalan ninyo, tapos etong ICC binigyan ninyo, tapos sasabihin nyo wag mamulitika, hidot kayo, mga tangina ninyo. Yan lang ang sasabihin ko sa inyo. Pasensya na sa mura ko mga kababayan, makakatikim ngayon itong mga animal na to. Bakit ganyan, Marbil? Pakisagot nga ako. Kasi ikaw ang final approval ng PSPG, alam mo yan. Ang dami mong tinanggalan. Ang dami mong tinanggalan, lalong-lalo na yung mga Duterte na pro-Duterte. Tinanggalan mo. Kahit nga, di ba, napabalita, kahit yung kay Baste, kahit yung kila Bato, kahit yung kila Bongo, lahat tinanggalan mo Tapos ang ICC bibigyan mo? Ganong kakawalang niya? Tapos sasabihin ninyo, walang koordinasyon sa inyo? Diyan pa lang yung protection na yan Talagang binantayan nyo pa sa hotel. Ano to, mga bata? Walang ano yan Wala pong threat yan sa buhay nila. Wala ang mga threat assessment sa mga yan. Pero yung mga may threat assessment, mga lehitimong may death threat, tinanggalan ninyo? Ganyan kayo kagunggong. So maliwanag na ang Pilipinas ay tumulong at talagang nagpakita ng partisipasyon. Matagal na ito, Mayo pa, tapos October pa, kaya nagtataka po tayo kung bakit tinatanggi ng ating mga opisyal na may ganito. I also received information na yung ICC personnel pala may agenda, Nako. may mga impormasyon Na? galing sa administrasyon na hinihingi. Ang mga hinihingi nila sa agenda nila, unang-una bank account records June 2016 to 2019 ng isang Peter Parungo. Meron din silang mga hinihingi ng mga blotter, mga system. Bank account? Mamaya tingnan ninyo magtataka kayo. Paano nila nahingi yung bank account? Napakahirap niyan. Meron tayong bank secrecy law. Diba? Hindi pwedeng basta-basta kunin yan. Evidence, radio transmissions sa Police Station 6 sa Batasan Hills, QC. Alalahanin natin na meron tayong bank privacy. Kaya nakakapagtaka bakit yung bank account records na kami mismo dito sa Senado hindi makuha-kuha naibigay sa ICC. Pati na rin yung mga tactical operations ng pulis. Pati na rin yung records ng East Avenue Medical
center sa lahat ng dead on arrival between July Bawal 2016 to 31, 2017. Ayun na, napakasinungaling talaga nitong Bongbong Marcos na to. Napakasinungaling mo talaga, Bongbong Marcos. Dapat sa'yo, hindi ko lang masabi, masama eh. Gago! Dapat sa'yo, tuloy-tuloy mo lang pag, para di ba? Mantakin mo, sasabihin, we will not cooperate. No, may pagbanta ka pa na pag nalaman mo yung agency ng gobyerno nag-cooperate. Ano to? Hindi, kasi ito yun eh. Di ba? May pagbanta siyang ganun eh. So, ibig mo ba sabihin, nagpalusot sa'yo yung mga ahensya ng gobyerno na nasa ilalim mo? Nilusutan ka? Dalawa lang yun. Tatanga-tanga ka, o mahinang nilalang ka, o baka hindi pala dalawa, pangatlo, baka naman talaga may utos ka. Ganun lang kasimple yun. Tatanga-tanga ka, mahinang nilalang ka, o inutusan mo talaga. Nagsisinungaling ka lang sa taong bayan. Which is which, ika nga. Di ba? Napakawalang niya mo, sir. Napakawalang niya mo. Hindi tama yung ginagawa mo talaga na yan. This is a lantarang pangbubudol, ika nga. Binudol mo na nga mga Pilipino na naging presidente ka, na binudol mo na nga si Inday, pati ba naman ng buong Pilipino talaga ngayon tuloy-tuloy pa rin ang pambubudol mo? Non-stop unlimited budol yan Lahat ng detalye ng postmortem, autopsy at mga inspeksyon. Sana ipapatanong ko to sa ating kapulisan. Sabi nga ni Senator Cayetano, hindi naman yan sakop ng executive privilege pagkat hindi naman cabinet rank. Yan. Pero wala sila rito. Bakit nila ipagkakaila ito samantalang fully recorded naman ito? Ang liwaliwanag naman ito. Huwag na tayong magbulahan. Yun. Tapos, itong agenda na sinasabing hiningi, siya rin ang lumitaw sa application for warrant ng ICC prosecutor. Sa madaling sabi, ang kaso sa ICC base sa ebidensyang binigay ng pamahalaan ng Pilipinas. I am asking these questions, I cannot help but wonder, while the administration has been claiming it did not help the ICC, why the prosecutor in his application for the warrant of arrest for PRRD cited the following documents as part of the evidence. Ito na nga, yung paulit-ulit nilang pinagmamalaki, dokumento ng PNP at ibang department, ang drug watch list maintained by the law enforcement, financial and bank records, forensic evidence na nanggaling sa PNP. Mahirap kunin itong mga katibayan na ito. Kahit mataas na opisyal, katulad ng senador, naghahagilap kami ng ganito, wala kami makuha. Paano nakuha ng ICC prosecutor kung sa mga salita at deklarasyon ng ating administrasyon ang sinabi, it will not lift a finger to help the ICC. Bakit? Verbatim. Lahat ng hiningi nila, nakarecord sa agenda, yan din ang lumitaw na katibayan para sa warrant of arrest. Even if you were to... Nagets ninyo? Lahat ng hiningi na napakahirap kunin, yung record, medical record, bank account, lahat po yan. Napakahirap hingin po yan sa nang walang court order. Bakit dito ibinigay ng walang court order? Bakit to? Paano nila nakuha? At yan mismo ang ginamit na ebidensya para magkaroon ng warrant. Kasi remember, to have a warrant, there should be a probable cause. Ika nga. To get a probable cause, you have to present an evidence. You understand? Kailangan ganun po yun sa korte. Kailangan, kunwari hindi porket dinimanda ka, may warrant ka na. Kailangan patunayan mo sa piskal na may probable cause. Hindi pa ito yung beyond reasonable doubt. May probable cause lang na nakomit niya itong certain accusation or crime. Diba? So sa madaling salita, itong mga nakuha na ito, sinasabi ni Senator Amy, napresenta sa ICC. Ibig sabihin, kung napresenta, nakuha nila. Paano nila nakuha yun without the cooperation of the government?
Marcos, ikaw, kaya ako nga pinost na ano ba talaga? Patutunayan mo ba sa buong mundo na isa kang budol? Patutunayan mo talaga na isa kang takusa? Patutunayan mo ba sa buong mundo na wala kang bayag? At ayaw mo pang aminin na ikaw ang may dahilan kung bakit nagkaroon ng warrant si Pangulong Duterte. Ikaw ang dahilan, ikaw may gusto. Unless, again, it's for you to answer. Unless wala kang alam, tatanga-tanga ka, at si Romualdez ang lahat na may pakuno nito. At kinokontrol ni Romualdez, walang iba kung hindi ang mga sekretary ng pamahalaan mo. Ano ang totoo dyan, Mr. Marcos? That there were members of the PNP who helped the ICC prosecutor in an unofficial capacity. Why were these not detected by our intelligence officers? Yo. I find it very hard to believe. Malaki po ang budget sa intelligence. Tignan po natin. Ang NSC, sana nandito si Secretary Anyo. Wala din. Limpak-limpak na salapi ang ginagastos ng Pilipinas. Nako. Sa OP, NSC, DND, Nako. AFP, ang Philippine. Ang daming confidential funds yan, intelligence funds. Hindi nga tinatanong ng kamera yan eh. 'Di ba? Yung camera ko isa lang ang tinanong na confidential funds, yung inconfidential. Dito pala malalaman mo ng pinupolitika eh. 'Di ba? Ang dami pong confidential at intelligence funds ang nasa gobyerno, iba't ibang agency ng gobyerno. Pero isa lang ang kanilang inuusig. Isa lang ang kanilang sinasabihan, dapat ipaliwanag nyo saan ginamit yung confidential fund. Kung hindi mga putang inang tatanga-tanga itong mga congressman natin, lalo na yung si Bigoting Comblo, di ba? Kung hindi naman tatanga-tanga yan, mantakin mo confidential funds, tatanungin mo kung saan ginamit. Bakit di mo tinatanungin lahat? Bakit Vice President, Office of the Vice President lang? Kasi nga namumuliti ka kayo kasi utos-utusan kayo ni Romualdez, speaker ninyo. Yan ang katotohanan. Huwag na kayo magmaang-mangan. Inuutusan lang kayo. Sunod kayo na sunod. Magkano kaya bayad sa inyo? Hindi, ako nagtatanong lang ako sa inyo. Magkano ang bayad sa inyo? At putok kayo ng putak tungkol sa confidential funds ni VP Sara Duterte. Na alam nyo naman bawal yan sa batas. Bakit? Confidential funds nga eh. Kahit mismo si Ombudsman Martires sinasabi niya, hindi dapat tinatanong yan. O, di ba? Tanga kayo eh. Sunod kayo ng sunod. Sa speaker ninyo, anong kapalit? Ako nagtatanong lang, ayuda o pera? Suhol o ayuda? Anong sagot dyan? Bahala na kayo sumagot. Tanong yan eh, di ba? Army, may hiwalay. Air Force, may hiwalay. Navy, General Headquarters. Lahat ito, hindi nila nalaman. Parang naman mahirap intindihin. Totoo ba na right in front of their faces, hindi naman nila nakita lahat ito. Mahirap talaga paniwalaan. At eto pa, meron na din tayong case build-up na narinig. At andito tayo, yung case build-up ng DOJ. Kanina, nag-umpisa tayo doon sa briefer. Mayo pa lang yon. Pagkatapos ng briefer, nagkaroon ng maliwanag November 4, Department Order ng DOJ na nagtatatag ng task force to investigate, create a case build-up, and file the appropriate criminal charges. So, klaro na yun. And sana, andito yung DOJ para sabihin kung yung task force nga ba, in-interview sina Senator Laila De Lima noon, Attorney Colmenares, and Commissioner Palpalatok. Yan lang ang gusto natin malaman. As a matter of fact, may nakita tayong bago. March 6 nitong taon na to, may memo ng accomplishment report nitong case build-up na to na humihingi ng additional 90 days. Kasi ang sabi nila hindi pa daw sapat, hindi pa daw klaro, hindi maliwanag. Humihingi sila nung umpisan ng nakaraang buwan, 90 days pa sana. So, sana yung DOJ i-confirm nila there already was a legal team. In fact, there is an allegation na pati private legal team magbabayad sila.
Oh. para mag-draft ng complaint for murder against those responsible for the death of 3 nationals in the Davao prison. Kung may case build up, may draft of the complaint, why did we still have to cooperate with ICC and Interpol? I wanted to verify kung totoo nga na yung DOJ pinagtatanggol yung ICC jurisdiction in the cases before the Supreme Court. It appears that the DOJ is arguing there is no investigation or prosecution in the relevant EJK cases. But in fact, sila mismo may task force, meron ng report, may hinihingi na ng mga private lawyer. Meron na ring Quadcom sa Kongreso. Meron Senate Blue Ribbon Committee. Ano ba naman ito? Mismo si Solicitor General talagang umatras na sa pagtatanggol ng posisyon na yan kasi ang sabi nga niya talaga namang meron ng case build-up mismo sa ilalim natin sa building na ito sa DOJ. Nako. Kaya hindi po katanggap-tanggap. At any point, kung ang ating mga kasamahan may idadagdag, pakisabi na lang po. Pero eto pa, narinig natin na mayroong Oplan pursuit. Pakita na lang na inaamin at pinagmamalaki ni General Torre. Yan. Sabi niya, Ito ang dapat talagang unahin sa lahat na ikulong, i-contempt. Etong si General Torre. At ang ganda nga sabi ni Senator Cayetano mamaya sasabihin niya na 'di ba pagka nanguhuli lagi si Torre, dapat utusan natin si Torre na hulihin si Torre, 'di ba? Yan po ang dapat. mamaya, tuloy natin. di ito spur of the moment. Huwag Oo. kayong maniwalang spur of the moment. Yan. Dahil matagal ko nang pinaplano ang Operation Pursuit. Ang nagsabi niyan si Torre, yan ang ipapahamak talaga ng mga unang-una yung mga hambog. Hambog kasi yan si Torre. 'Di ba? Bakit to kanyo? Kasi nga si Torre po full of himself. Totoo lang. Yung mama na yan may konting may balita nga ako, hindi ko na lang sasabihin, pero yung may mga close in yan, talagang nagkikwento sila, full of himself. Yung laging siya yung bida, meron tayong mga mga katrabahong ganyan yung laging bida. Laging siya na lang. Hindi, ako magaling. Ako. Lahat to, akin to. Eto, dahil sa epal-epal nga, akala niya kasi nakikita niya siguro sa social media niya, tingnan mo, pinupuri ako ng mga gago, di ba? Hindi niya alam yung mga nagpupuri sa kanya, mga troll yun ni Marcos. Di ba? So, pinupuri siya. So, pumasok sa utak niya nga to. Tignan mo na, ang galing ng ginawa ko sa pagkadala ko dito kay Duterte sa dahig. Naku, papa-interview ko. So, nung in-interview siya, ayan, pinagyabang niya. Hindi ito spur of the moment. Pinaghandaan ko to. Ako dito, architect dito. Ako nag-ayos lahat. Akin to. Ako dito, bida-bida dito. Ayan, napahamak tuloy siya dahil sa pagiging mayabang hambugero nitong maman to. Napahamak siya sa feeling niya, siya talaga ang magaling. Ayan, napahamak na nabuking na pinagplanuhan na pala to noon pa. So, lumalabas, sinungaling si Marcos. Di ba? Dahil nga sa pagiging hambugero nitong maman to, yun ang problema pag hambug Yung bibig na yan, dapat yan, tinatapalan ng tape. Okay, hindi. Pero okay na rin yan. At least nabuking namin. Ayan. Sige. Pwede na